Hello, magandang araw po sa inyo. Isa po sa palatandaan ng isang tao ay tumanggap sa Panginoon ay siya po ay nagkakaroon ng pagkauhaw sa pag-aaral po ng Biblia. Kumbaga po sa isang sanggol, isang palatandaan na siya ay buhay, ay siya po ay umiiyak sapagkat siya ay nagugutom at nangihingi po ng gatas. Ganon din po ang isang tumanggap kay Kristo. Ang isang tumanggap kay Kristo ay nagkakaroon ng pagkauhaw sa pagbabasa ng Biblia. Kaya marami po mga totoong tumanggap sa Panginoon ay nagbabasa talaga ng Biblia. Ngunit, hindi natin may iwasan na dahil malalim ang Biblia, ay mahirap po itong unawain. Upang maunawaan po natin ito, ngayon pong araw na ito, ay magbibigay po ako ng isang salita na magsisilbing acronym natin sa pag-aaral po ng Biblia. Yan po yung tinatawag nating grace. So, tandaan lamang po ninyo, grace. G-R-A-C-E. Grace. Bawat isa po doon sa titik na yon ay magsisilbing prinsipyo natin sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ang una po ay yung G. So, ano po yung G? Yung G po ay ang tinatawag nating genus. So, ano po yung genus? Tatandaan po natin na sa pagka nag-aaral tayo ng talata sa Biblia, una nating aalamin ay kung ano po yung genus na kinabibilangan po noong talata na ating binabasa. Pag sinabi po nating genus, maaaring ito po ay tumutukoy sa genre ng Biblia. Pag sinabi po nating genre, ito po yung estilo ng pagkakasulat ng talata sa Biblia. Ang mga iba't ibang estilo po o iba't ibang genre po sa pagsulat ng Biblia ay maaaring ito po ay isang parabola, maaaring ito po ay isang simbolo, maaaring ito ay poetical at saka psalms, maaaring ito po ay prophetical at maaaring ito po ay isang parable. Sa mga susunod na pagkakataon po ay ating tatalakayin kung ano-ano po ang paraan ng pag-interpret ng mga binanggit ko pong mga genre. Ang pangalawa po ay ang letter R. Ano po yung R? Yung po yung reason. So ano po ang ibig sabihin ng reason? Importante po na malaman po natin kung ano ang layunin nung may akda. Bakit niya isinulat yung talata po sa Biblia? Ito po ay isa sa pinakamahalagang dahilan sapagkat importante, hindi lamang natin dapat sagutin yung tanong na ano ang kahulugan ng talata sa Biblia. Mahalaga rin naman po na sagutin natin yung bakit isinulat yung talatang iyon ng may akda ng Biblia. Sa alam po ninyo, ito po sa legal term, ito po ay kapantay noong Latin maxim natin sa pag-i-interpret ng batas na kung tawagin natin ay ratio legis est anima. O kung ang ibig sabihin nun sa English ay the reason of the law is its soul. Ratio legis est anima. Anong motibo, anong layunin, anong dahilan bakit isinulat po nung may akda na yon yung pong talata na yun sa Biblia. Ang pangatlo po ay yung pong tinatawag natin sa letter A ng grace, yung po yung ABCs. So anong ibig sabihin ng ABCs? Ito po yung rules of grammar. Sa iba po, ang kahulugan ng rules of grammar ay yung tinatawag natin na syntax. So ano-ano po ba yung mga syntax? Ang aklat po sa Biblia ay naisulat po sa dalawang wika. Ang Old Testament ay naisulat po sa wikang Hebreo at ang New Testament po ay naisulat po sa wikang Griego. Importante po na alam po natin yung mga batas sa balarila o grammar po ng mga wikang ito upang ating po maunawaan at hindi po tayo maligaw sa pag-uunawa natin pagka nagbabasa tayo ng Biblia. Tulad po ng binanggit ko kanina, sa mga susunod na araw ay ating pong tatalakayin at ipapaliwanag o palalawakin mabuti yung mga acronyms po na yan. Kaya yung A ay ABCs or Rule of Grammar. Pangapat po ay yung letter C ng grace. Ito po ay tumutukoy sa Christocentric. Ibig sabihin, pang-apat po na prinsipyo sa pag-aaral o pag-unawa po ng talata sa Biblia ay kinakailangan ito ay Christ-centered. Tatandaan po natin na kapag nagbabasa tayo ng Biblia, lagi nating iisipin, nasaan dito si Kristo?
Ano yung inuutos ni Kristo dito? Si Kristo po ba ay makikita dito? Kaya napakahalaga po ng pag-aaral natin pagdating sa typology, sapagkat yun ang magtuturo po sa atin kung paano mo makikita si Kristo sa talata. Mga kapatid, importante po ito. Alam niyo kung bakit? Meron nga po ako isang preacher na narinig. Ang sabi po niya, kung hindi rin lang si Kristo ang ipapangaral mo sa iyong homily, mabuti pa huwag ka nang mangaral. If Jesus Christ cannot be seen in our preaching, better not preach at all. Kaya napaka-importante po na makita po si Kristo dito. Kahit po yan ay lumang tipan pa o kahit po yan ay bagong tipan pa. At ang panghuli po ay yung PTE ng grace. At yun po yung events or background or senaryo. Importante pong alam natin kung ano yung senaryo. Ano po ibig sabihin? Nung time na isinusulat po yung aklat sa Biblia na yon, nung time na isinusulat po yung talata na yon, ano yung nangyayari nung oras na yon? Ano yung kultura? Ano yung historical background? What was the event? What was the scenario? What was happening at that time? Yun po ay upang maunawaan natin bakit sinabi po nung may akda yung kung talata na yun sa Biblia. Events, historical happening, scenario. At sa mga susunod po na buwan ay aking pong tatalakayin papaano natin malalaman kung ano po yung senaryo ng talata o ng aklat na yun sa Biblia. Kaya mga kapatid, to summarize everything that I've said, ang 5 main points po ay ang mga sumusunod. Grace, yung G, yung po yung genus. Yung R ng grace, yun yung reason. Yung A, yun po yung ABCs. Yung C, yun po yung Christocentric or Christ-centered. At E ay yun po yung events. Grace, 5 prinsipyo po sa pag-aaral ng Biblia. Magandang araw po.